Si Sunset Baldomero ay dalagang likas na mapaniwalain. Para sa kanya, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng taong mahal niya ay sagrado't walang bahid ng kasinungalingan. Sa oras na mangako ka sa kanya, paniniwalaan ka niya ng buong puso. Sa oras na sabihin mong mahal mo siya, dadalhin niya ang salitang yun sa kanyang puso hanggang sa huling hininga. At sa oras na ibulong mong ikaw lang walang iba, doon pa man, tutulo ang kanyang mga luha, hindi sa lungkot, kundi sa sobrang tuwa at pasasalamat. Nagtiwala siya ng buo, nagmahal siya ng totoo, at nanatili siyang tapat sa taong akala niya kasing totoo rin ang kanyang pagmamahal ang bawat pangako. Akala niya, si Gino Salvarina ang dulo ng lahat ng paghahanap niya. Akala niya ang mga salitang magpakailanman at ikaw lang ay nakaukit na sa tadhana nilang dalawa. Ngunit sa mismong araw ng kanyang kaarawan, ganap na alas 6:45 ng gabi, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Salvarin, nakita mismo ng dalawang mata ni Sunset ang bagay na sana hindi niya kailanman nasaksihan. Doon sa silid na minsan nang sinubukan siyang ipasok para sa isang bagay na hindi pa siya handa, nakita niya ang buong buo kung paano umindayog si Gino kasama ang babaeng ipinakilala sa kanyang pinsan daw nito. Pinsan, isang salitang akala niya totoo, ngunit isa palang malaking kasinungalingan. Sa madaling salita, hindi sila magkamag-anak, hindi sila magpinsan, sila'y magkalaro sa kama, at ang lahat ng kabutihang ipinakita ng babae ay isang mahabang dulang para lokohin lamang siya. Kahit na durog na ang kanyang puso at parang gumuho ang buong mundo sa kanyang harapan, nanatili siyang mahinahon. Walang sigaw, walang sumbat. Dahan-dahan siyang umatras palayo sa pinto, umiiyak at puno ng hapdi ang kalooban. Habang ang bawat hakbang palayo parang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib dahil ikakasal na rin sana sila sa susunod na buwan. Tumakbo siya palabas, tinangka niyang takasan ng sakit. Ngunit sa tapat ng main door ng mansyon, sa gitna ng kanyang pagmamadali at pagkataranta, hindi niya inaasahang makakabangga niyang isang lalaki, isang estrangherong nakatayo doon. Malamig ang tingin at tahimik na parang anino lamang sa harapan niya. Si Killian Salvarin Piero, ang tinatawag na silent killer ng pamilya Salvarin. Isang lalaking may 3 katauhan. Isang magaling na surgeon na kayang magligtas ng buhay. Isang retired general. Dating mafia na kayang pumatay ng walang ingay gamit lang ang sinulid at karayom. Umuwi siya mula sa France upang tapusin ang magulo at madugong buhay na kinalakhan niya doon. Upang mamuhay ng payapa sa bayang Sinilangan. Ngunit sa sandaling makita niyang tumatakbong dalagang puno ng luha at sakit, alam niyang muli siyang masusuong sa isang bagong gulo. Isang gulo na may pangalang Sunset. Sa udyok ng matinding hinanakit at pagnanais na gumanti, hinawakan ni Sunset ng mahigpit ang braso ng lalaking hindi naman niya kilala. Hindi siya nagtanong kung sino ito. Hindi siya nagtanong kung ano ang pagkatao nito. At ang alam niya ay kailangan niyang makabawi. Kailangan niyang ipakita kay Gino na hindi siya isang laruan lamang. At sa mismong katabing silid, kung saan niloko siya ng kanyang fiancé, doon niya ibinigay ang sarili sa lalaki. Doon sa mga bisig ni Killian, inilabas niya ang lahat ng mga ingay na dapat sana para lamang kay Gino sa gabing yun. Dahil sa kagaguhan ng lalaking akala niya ay tapat, ipinaubaya niya ang kanyang sarili sa isang estranghero. Walang pangalan, walang nakaraang pinagsamahan. Hindi niya kilala kung sino ito. Hindi niya alam kung ano ang kaya nitong gawin. Ang tanging alam ni Sunset, nagawa niyang gumanti. Nagawa niyang saktan si Gino sa pinakamasarap at pinakamapait na paraan. Akala niya doon na matatapos ang lahat. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang gabing yun ay simula pa lamang ng mas malaking kwento. Nagpakasal pa rin si Sunset kahit alam niyang manluloko ang lalaking katabi sa altar. Ngunit nakahanda siya, handang-handa sa mga mangyayari. Dahil ito mismo ang kanyang plano upang ipakita sa mga magulang nito na si Gino ang nagloko at upang masaksihan ng daddy niya na ang ideal man na nais nito para sa kanya ay isa lamang kasinungalingan. Sa gitna ng seremonya, pirma na lang at ganap na silang kasal ng lalaking nanloko sa kanya. Doon huminto ang lahat. Dumating ang babae,
ang mismong kabit at tinawag na pinsan ni Gino. At sa harap ng lahat, bigla itong sumigaw. Buntis ako, Gino, at ikaw ang ama. Alam mo yun, kaya bakit ka pa magpapakasal sa babaeng yan? Nagulat ang lahat. Nagtaka ang lahat, ngunit si Sunset, hindi siya umiyak. Hindi siya humagulgol. Kalmado lamang niyang pinanood ang pagkalito at pagdurusa ni Gino. Hinintay niyang piliin ng lalaki ang babae. Hinintay niyang makita kung gaano kalaki ang kahibangan nito. At nang makita niyang durog na ang lalaki, dahil sa sarili nitong kasunungalingan, dahan-dahan niyang inabot at hinila ang palad ng lalaking nakatayo sa kanyang likuran, si Killian Piero. Marry me, ang tanging nasabi niya rito. At sa isang iglap, sa harap ng lahat ng bisita at ng lalaking minsang umapi sa kanya, gumuho ang buong mundo ni Gino. Ang pinakamasayang ganti na naisip ni Sunset ay nagawa niya. Naging asawa niyang lalaking pangalan lang ang tanging alam niya. Ngunit paano kung ang lahat ng plano niyang ganti ay nauwi sa katotohanan? Paano kung ang lahat ng pagkukunwari ay maging totoo? Dahil sa bawat tingin ni Sunset kay Killian ay para siyang matutunaw. Maninindigan pa rin ba si Sunset na hindi na mahuhulog muli kahit kanino? Lalong-lalo na sa isa pang Salvarine. Kitang-kita lahat ni Sunset. Kitang-kita niya kung ano ang ginagawa ng kanyang boyfriend sa kasama nitong babae. Ang lalaking nangako ng walang hanggan. Ang lalaking tinutukoy ng ama niya bilang ideal man na bagay para sa isang tulad niya. Halos walang humpay. Walang kapaguran ng bawat galaw nito. Habang malakas na nag-iingay ang babae, paulit-ulit nitong tinatawag ang pangalan ng lalaki. Ang pangalan ni Gino na siya ring itinuturing niyang fiancé. Ito ba ang lalaking akala niya tapat at totoo? Ito ba ang pagmamahal na pinagkatiwalaan niya ng buo? Mas lalong lumubog si Valen sa kama. Sumasabay sa kanyang boyfriend. Dahan-dahan namang umatras si Sunset. Nanginginig ang buong katawan habang unti-unting namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Walang ampat, walang katapusan ng sakit na nararamdaman niya. Para bang lahat ng bagay na itinuring niyang totoo, biglang gumuho sa harapan niya. Naramdaman na lang niyang tumatakbo na siya pababa ng hagdan, palayo sa silid ni Gino. Kahit nasa ibaba na siya at malayo na sa pinto, rinig pa rin niya ang mga ingay ng dalawa dahil hindi niya naisara ang pinto bago siya umalis. Para itong isang masamang panaginip na gusto niya nang matapos. Ang sandaling ito na pumipigtas sa kanyang puso. Palabas na siya ng main door ng mansyon nang bigla siyang may makabangga. Muntik na siyang matumba dahil sa lakas ng pagkakabunggo. Pero sa bilis ng kamay na yumakap at kumapit ng mahigpit sa kanyang bewang, naagapan siya at hindi napaupo sa sahig. Natigilan sandali si Sunset. Nang itaas niya ang tingin, sinalubong siya ng isang lalaking matangkad, matikas at sobrang gwapo. Kahit gabi na at madilim na sa labas, kitang-kita pa rin niya ang perpektong hubog ng katawan nito at ang mukhang parang inukit ng pinakamahusay na manlililok. Malamig at matalim ang mata nito, pero may halong pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Savabia. Narinig niyang malalim at baritonong tinig nito na humaplos sa kanyang pandinig. Mukhang hindi ito taga Pilipinas base sa paraan ng pananalita at kakaiba nitong accent. Hindi niya naintindihan ang sinabi nito pero damang-dama niya ang kahulugan noon. Nang makita nitong nakatulala lang siya, muling nagsalita ang lalaki at sa pagkakataong ito ay sa wikang kanyang maiintindihan na. Ayos ka lang ba? Nagulat si Sunset. Tumango siya ng mahina kahit na labis siyang nanginginig at nanlalabo ang paningin dahil sa mga luhang patuloy na tumatabon sa kanyang mga mata. Hindi niya ito hinawi. Hinayaan lang niyang manatili doon at takpan ng bahagya ang kanyang paningin. Jemapel Killian ito. Muli nitong wika, may halong pagtataka sa tinig. My name is Killian, and you? Ulit nito sa English nang mapansing hindi pa rin siya nakasagot. Nagulat si Sunset. Bago pa man makapag-isip ng maayos, ang unang tanong na lumabas sa kanyang bibig ay nauutal at puno ng sakit. Ano mo si Gino? He's my cousin. Sa sandaling marinig yon, bigla na lang hinila ni Sunset ang braso ng lalaki. Nagpapasalamat siya sa loob na nagpatianod lang ito at sumunod sa kanya nang walang tanong-tanong.
Hila-hila niya ito hanggang sa muling umakyat sila sa hagdan. Pabalik sa pasilyo kung saan naroon ang silid ni Gino. Tahimik na ngayon ang kabilang kwarto, pero wala na siyang pakailam doon. Hinila niya palalo si Killian palapit at ipinasok ito sa katabing kwarto, ang silid na para sa mga bisita. Pagkasara ng pinto, nilingon niya ang lalaking puno ng pagtataka ang muka, pero wala na siyang pakailam sa kung ano man ang iniisip nito. Wala na siyang pakailam sa tama o mali. Ang alam lang niya, nasasaktan siya at gusto niyang gumanti. Walang pasabi, sinunggaban niya ito ng halik. Marahas, puno ng sakit at puno ng hinanakit. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at hinila palapit hanggang sa walang natirang puwang sa kanilang pagitan. Ilang sandali pa, kumalas ito ng bahagya, pero mahigpit pa ring hawak nito sa kanyang bewang. Nakatuon sa kanyang mga matang seryoso at puno ng tanong. "Are you sure about this? Just kiss me please." Nakikiusap na Anya. "Just do it, Killian. I want to feel it. Gusto kitang maramdaman. Just do it." Sa huling sandali ay nagtanong ito. Tila tinitiyak kung sigurado nga ba siya. Pero nang marinig nito ang tanging sagot na gusto niyang marinig mula sa kanyang bibig, nagbago ang buong ikinilos ni Killian. Sinunggaban niya ito ng halik. Marahas, uhaw, puno ng lahat ng sakit at galit na gustong-gusto niyang ilabas. "Kaya mo bang iparamdam sa akin ang buong ikaw?" Sa simula ay gulat pa si Killian. Nanigas ang kanyang mga braso habang hinahayaan niyang gawin niya ang lahat ng gusto niya. Pero nang mapansin niyang nanginginig ang buong katawan at humahalo ang mga luhang kanina pa tumutulo sa kanilang mga labi, biglang nagbago ang ikinilos nito. Hinawakan nito ng mahigpit ang mukha niya. Itinaas ng bahagya para matitigan siya ng diretso sa mga mata. Mga matang madilim, puno ng pagnanasa, pero may halong pag-iingat na hindi niya inaasahan mula sa isang estranghero. "Are you sure? Once I start, I won't stop until you're satisfied." Bulong nito sa pagitan ng mga hininga. Malalim at pausang tinig na nagpadaloy ng kakaibang init sa bawat ugat ng katawan niya. "Yes, please, Killian. Just make me feel something else other than pain, please." Hindi na ito nagpatumpik-tumpik. Isang iglap lang at naramdaman niyang idiniin siya nito sa malamig na kahoy ng pinto. At ilang sandali pa, binuhat na nga siya nito papunta sa malambot na kama. At nangyari nga ang bagay na iyon. "You are mine now." Bulong nito ng seryoso. "And I don't share what's mine." Hindi niya alam kung parte pa ba yun ang pag-alo nito para patahanin siya at pagaanin ang loob niya. Kung ano man ang ibig sabihin nun, wala siyang pakialam dahil ang sigurado't malinaw ngayon nakaganti siya kay Gino. "Are you okay, Iha?" "I'm fine, Daddy. Mauna na kami ng mami mo sa simbahan, okay?" Tumango lamang si Sunset. Medyo masama ang pakiramdam niya. Nahihilo tapos inaantok pa kahit nakatulog naman siya kagabi. Isang buwan na rin simula nang malaman niyang niloloko siya ni Gino at ni Valen. At isang buwan na rin ang lumipas nang may mangyari sa kanila ni Killian. Simula noon, hindi niya na ulit ito nakita. Nauna siyang gumising at iniwan ito sa kama kinaumagahan. Sa hiya niya, hindi na siya nagpaalam. Ginusto niya ang nangyari at hindi niya yun pinagsisihan dahil ang ginawa ng hayop niyang ex ay mas masahol pa sa ginawa niya. Dahil kung siya isang beses lang, si Gino halos araw-araw. Alam niya iyon dahil sa tuwing magpapaalam ito ay si Valen ang kasama. Nagkukunwari lang siyang walang alam para sa araw na ito. Nandidiri siya kay Gino. Kaya simula nang mahuli niya ito, hindi na siya nagpapahawak o kahit ang magpahalik man lang dito. "Okay na po, Miss Sunset." Ngumiti siya at sinulyapan ng sarili sa vanity mirror. Kitang-kita niya kung gaano siya kaganda sa suot niyang gown. Isang modernong disenyo, enggrande at marangyang bawat tahi at detalye. Gawa sa mamahaling tela, kumikinang tuwing masisinaga ng liwanag. Mahaba at umaalo ng laylayan no na sumasabay sa bawat hakbang niya. Sapat lang ang hugis nito sa kanyang bewang at dibdib upang ilatag ang bawat kurba at ganda ng katawan niya. Na tila ba isa siyang tunay na diwata na bumaba mula sa langit para lamang sa araw na ito.
Ang ayos ng kanyang buhok ay nakataas ng elegante. May ilang hibla na bahagyang nakalugay at humahalik sa kanyang maputing leeg. Nalalo pang nagbibigay ng lambing at ganda sa kanyang anyo. Ang kanyang make-up ay simple ngunit napaka-perpekto. Binigyang diin ang kanyang mga matang tila kumikislap. Pinalambot ang hugis ng kanyang muka at nilagyan ng kulay ang kanyang mga labi na parang mga rosas na sariwang-sariwa. Walang kapintasan, walang bahid at sa unang tingin, sino mang makakakita ay iisiping siya ang pinakamasaya at pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Thank you, aniya sa kanyang makeup artist. Kung totoo lamang sana ang lahat ng to. Kung tunay lamang na pag-ibig at katapatan ng dahilan kung bakit siya nakatayo rito ngayon. Kung ito'y kasal ng 2 taong nagmamahalan ng totoo at walang bahid ng kasinungalingan, marahil ay siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ngunit hindi. Ang araw na ito ay hindi araw ng pagdiriwang ng pag-iibigan. Ito ang araw na matutuklasan ng lahat ng taong nakakakilala kay Gino kung sino talaga siya. Ito ang araw na mahuhubad ang lahat ng maskara at kasinungalingang matagal na nitong ikinukubli. Ang kanyang mga magulang, ang mga magulang ni Gino, ang mga kamag-anak, mga kaibigan at ang buong lipunan, lahat sila malalaman kung anong klaseng lalaki ang itinuturing nilang huwaran. Ang lalaking akala nila'y karapat-dapat para sa isang kagaya niya. Habang patungo ng simbahan, wala siyang ibang iniisip kundi ang mangyayari mamaya. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng malalaki at makakapal na pinto ng simbahan, ang pinakamagandang simbahan sa Maynila. Dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi. Ngunit hindi ito ang ngiti ng isang ikakasal na puno ng saya at kilig. Hindi ito ang ngiti ng isang babaeng makakasama na habang buhay ang lalaking mahal niya. Ito ay ngiti ng paghihiganti. Ito ay ngiti ng tagumpay, ng katarungan at ng katotohanang sa wakas ay lalabas na't makikita ng lahat. Matamis at mapait, malamig at matalas, parang isang talim na nakatago sa likod ng isang magandang bulaklak. Alam niyang sa likod ng pinto na ito, naghihintay si Gino. Marahas na bumukas ang 2 malalaking pinto ng simbahan. Kasabay nun ay tumunog ang malamyos at magandang musika mula sa organ. Ang musikang dapat sana naglalarawan ng wagas na pag-ibig. Ngunit ngayon, tila naging tunog ng katapusan para sa lalaking nagtaksil sa kanya. Napasinghap ang lahat ng naroon, ang bawat mata nakatuon sa kanya, puno ng paghanga at pagkamangha. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Gino na nakatayo sa dulo ng altar, kung paano namutla ito habang nakatingin sa kanya, hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil sa lamig at diin ng tingin na ibinibigay niya rito. Dahan-dahan ngunit may diin ang bawat hakbang niya. Nagsimula siyang maglakad sa mahabang pasilyo. Hawak niya ang kanyang sarili ng tuwid at mataas ang noo. Ang ngiting puno ng paghiganti hindi nawawala sa kanyang mga labi. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulungan at paghanga ng mga bisita. Pero wala siyang pakialam doon. Ang tanging alam niya, sa sandaling to, nagsisimula na ang kanyang kwento ng paghihiganti at wala nang makakapigil pa sa kanya. Pero natigilan si Sunset. Mula sa unahan, nakatayo si Killian. Titig na titig sa kanya. Ang gwapo niya sa suot nitong American. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya, bumalik na ito sa France dahil hindi niya na ito ulit nakita. Pero nandito siya. Pagdaan niya, narinig niya ang bulong ng binata. "You're stunning, baby." Bahagya niya itong tinitigan. At isang nakakalokong ngisi ang naabutan ni Sunset na may kasamang kindat. Napaiwas siya ng tingin. Bakit nga ba nandito si Killian? Tanong ni Sunset sa kanyang isip. Akala niya bumalik na ito sa France matapos ang gabing yun. Akala niya isa lamang itong estrangherong dumaan at tumulong pansamantala sa kanya. Ngunit narito siya, nakatayo ng tuwid at tila hinihintay lamang ang susunod na mangyayari. Nang makarating si Sunset sa harapan, sa tapat mismo ng altar kung saan naghihintay si Gino, narinig niya ang paos at punong-puno ng saya nitong boses. "You look so gorgeous, my love." Biglang iniwas ni Sunset ang kanyang tingin mula kay Killian. Nang akmang aabutin at hahawakan ni Gino ang kanyang kamay,
Mabilis niya itong binawi at pasimpleng itinago sa kanyang gilid. Nagulat si Gino. Nanlaki ang mga mata at namula ang muka dahil sa hiya sa harap ng maraming tao. Iniabot naman ng ama ni Sunset ang kaliwang kamay ng anak sa lalaki bilang pagpapaubaya at basbas. Ngunit muling umiwas ang dalaga. Hindi niya hinayaang dumampi man lang ang palad ni Gino sa kanya. Lito't hindi alam ang gagawin. Napakamot na lamang si Gino sa kanyang batok. Wala namang pakailam si Sunset. Ang kasal na akala ng lahat ay napakaganda, perpekto at puno ng pagmamahal. Para sa kanya isa lamang itong sumpa. Matagal niyang pinaghandaan at inaasahang matatapos na. Naroon ang lahat at tila walang sino man ang malungkot. Lahat ay nakangiti, lahat ay masaya. Lahat ay humahanga sa ganda ng simbahan at sa dalawang ikakasal na tila na bagay sa paningin ng iba. Habang tumutuloy ang seremonya at binibigkas ng pari ang mga salita tungkol sa pag-ibig, katapatan at panghabang buhay na pagsasama, hindi naman nakikinig si Sunset. Ang kanyang atensyon nakatuon lamang sa isang tao, si Killian. Palihim niya itong sinusulyapan mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakikita pa rin ito ang hindi nagbabagong ayos at malamig na titig habang nanonood lamang sa gilid. Dumating ang bahagi ng pagpapalitan ng mga sumpaan at sa wakas ay ang pagpipirma sa aklat ng simbahan. Si Sunset na ang pipirma. Hawak niya na ang pluma, nakabukas na ang pahina, nakahanda ng isulat ang kanyang pangalan at gawing opisyal ang lahat. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng panulat sa papel, mula sa malalaki at nakabukas na pinto ng simbahan, biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis at galit na boses na umabot hanggang sa pinakadulong bahagi ng dambana. "Itigil ang kasal! Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Gino. Buntis ako at ikaw ang ama. Pananagutan mo ko't hindi ka pwedeng magpakasal sa babaeng yan." Gulat na gulat lahat. Nagkatinginan ng bawat isa. Nagbulungan. Nanlaki ang mga mata at halos hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang mga magulang ni Sunset at ni Gino sabay na napatayo dahil sa pagkabigla. Si Gino naman namutla na parang nakakita ng multo. Nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa babaeng pumasok. Pero si Sunset hindi man lang ito nagulat. Sa halip, dahan-dahan at malapad na gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay at katarungan na matagal niya nang hinihintay. Nakita niyang mabilis na lumapit si Valen, ang babaeng tinawag na pinsan ni Gino. Ang babaeng kasama ni Gino sa kama nung araw ng kanyang kaarawan. Na kunwaring humahagulgol at nanghihina habang nakatingin sa lalaki. Sinubukang magpaliwanag ni Gino. Nanginginig at garalgal ang boses habang nakatingin sa lahat ng tao. "Hindi totoo yan, Sunset. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi niya." Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang bigla siyang suntukin ng sarili niyang ama sa pisngi. Napaluhod si Gino sa sahig dahil sa lakas ng pagtama nun. Ang ina naman niya humahagulgol, nanginginig sa galit at hiya habang nakatingin sa anak niya. "Anong klaseng lalaki ka? Niloko mo si Sunset. Nakakahiya ka. Isang kahihiyan to, Gino." Sigaw ng ama ni Gino habang patuloy itong sinasabayan ng sipa at suntok. Habang ang ina naman, yakap-yakap si Valen na patuloy na nagkukunwaring umiiyak at nahihilo. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao at maingay na sigawan, nanatili lamang na nakatayo si Sunset ng payapa. Muling sumulyap siya sa pwesto kung saan naroon si Killian at sa pagkakataong to, nakita niyang bahagyang pagbabago ng titig nito. Mula sa malamig na kawalang kibo, tila may bahagyang paghanga at pagkilala sa kung anong tagumpay na nararamdaman niya ngayon. "Tita, nahihilo po ako," umiiyak na sabi ni Valen. Isang sandaling kahit kailan hindi niya na nais makita. Isang pagpapanggap na kailanman hindi niya paniniwalaan. "Halika, maupo ka muna." At dalang-dala naman ng mami ni Gino sa acting ni Valen. Niyakap si Sunset ng kanyang mami habang nasa likod niya ang kanyang daddy. Halatang nagsisisi ang mga ito. Nagsisisi kung bakit nila siya pinilit ipakasal kay Gino. Kahit sinabi niya na ang totoo, ni hindi siya noon pinaniwalaan. Akala nila ginagawa lang niya iyon para lang hindi ituloy ang kasal. Ngayon, nakita nila ng kanilang mga mata ang katotohanan.
Excuse me, itutuloy pa ba natin ang kasal? Sa huli ay tanong ng pari. Tumingin si Sunset ng diretso sa pari, walang halong pag-aalinlangan. Yes po, Father. Nagtaka ang pari at muling lumingon kay Gino na patuloy pa ring hinahagupit ng suntok ng sarili nitong ama. Pero hindi niya iyon pinansin. Nakasunod ang mga mata ng lahat sa bawat kilos niya nang dahan-dahan siyang lumapit sa pwesto ni Killian. Marry me, baby. Ang matatamis at malinaw na boses na yun ang dahilan kung bakit napangangang lahat ng nasa loob ng simbahan. What? Ano to, love? Ano ginagawa mo? This is impossible. Hindi siya nakinig sa sigaw at pagtutol ni Gino. Walang pag-aalinlangang inabot ni Killian ang kanyang palad. At bilang sagot, isang masuyong halik sa kanyang mga labi ang ibinigay nito. Malalim, nanonodyo at halos sakupin nito ang buong pagkatao niya ng sandaling yun. No, Killian! Ano ginagawa mo? Sigaw pa ni Gino mula sa malayo pero hindi man lang natitinag si Killian. Mahigpit siyang hinapit nito sa bewang. At bago pa sila humakbang palayo, hinalikan pa ng binata ang likod ng kanyang palad ng puno ng pagmamay-ari. Natunganga ang lahat. Pinigilan pa siya ng kanyang daddy pero hindi na siya nakinig. Gino is not my ideal man, Dad. Killian is. Kaya hayaan niyo kung pakasalan ng lalaking deserve ang kagaya ko. Ituloy niyo na po ang kasal, Father. Utos pa niya ng buong tapang. No, Sunset! Don't do this to me! Kahit anong sigaw at pakiusap ni Gino, hindi niya na pinapansin pa. Kinaladkad na rin ito ng sarili nitong ama palayo, pero mabilis pa rin itong nakabalik at hinila ng marahas ang kanyang palad. Sa sandaling yun, parang kidlat na lumipad ang kamao ni Killian. Tumilapon palayo si Gino at bumagsak ng malakas sa sahig. Babe! Sigaw ni Valen at dali-daling dinamayan at inalalayan si Gino. Umalis ka dyan! At marahas itong itinulak ni Gino palayo. Kaagad siyang tumayo, puno ng galit at kahihiyan ng mukha niya. Tatakbo pa sana ito para ambahan ng sapak si Killian nang sa isang iglap, mabilis na may hinugot ang lalaki mula sa ilalim ng suot nitong Amerikana. Inomi, Gino. Kilala mo kung sino tano ko. Kaya kung gusto mong maging kaluluwang lalabas ng simbahan, move! Sumigaw at nagkagulo ng lahat ng naroon nang makita nilang nakatutok na sa lalaki ang malamig at makintab na dulo ng baril na hawak ni Killian. Habang nakatutok ang baril kay Gino, hawak naman ni Killian ng kaliwang palad niya at marahan nito iyong pinipisil na animoy nais nitong ipabatid na everything is under control. Tumalikod si Sunset. Hindi niya pinansin si Gino na halos bugbog na ang muka sa ilang ulit na suntok ng ama nito. Palabas na sila ng simbahan kasama si Killian. Nasa sasakyan na rin ang mga magulang niya at nakapasok na rin doon. Habang siya naman ay sasabay kay Killian. Mag-asawa na sila ngayon kaya dapat lang, hindi ba? Kailangan niyang ipakita na totoo ang kasal para hindi masira ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Nagpasalamat na lang talaga siya dahil narito si Killian. Hindi ito ang original niyang plano, pero biglang nagbago ang lahat noong makita niya ang lalaki. Ipapahiya lang sana niya noon sina Gino at Valen dahil sa ginawa nila sa kanya. At gusto lang niyang ipamukha sa mga magulang niya na hindi siya sinungaling, na naman loloko talaga si Gino gaya ng sinabi niya noon. Pero mukhang may magandang plano ang langit dahil biglang narito si Killian at mas naging maganda pa at higit pa sa inaasahan niya ang nangyari kay Gino. Hayaan mo na siya, Gino. Kita mo naman, di ba? Ganoon ka na lang niya kadaling ipagpalit kaya tama na. Papasok na sana siya sa kotse nang marinig niya ang boses ni Valen. Tumigil si Sunset sa paghakbang. Sobrang pagtitimpi na ang ginawa niya kanina para lang hindi makapanakit ng pisikal. Pero mukhang sa pagkakataong to, hindi niya na mapipigilan ang sarili. Lumapit siya sa dalawa na nasa 4 na metro lang ang layo sa kanya. Tinitigan siya ni Gino, may halong pag-asa sa mga mata nito. Bumalik ka na, love. Hahawakan sana siya ni Gino pero inilayo niya agad ang braso para hindi madampian. Binalingan naman niya si Valen. Nakipagtitigan ito ng matalim sa kanya. Mumiti siya ng banayad at marahang hinawi ang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng babae.
At matapos ang ilang saglit na katahimikan, isang makabuluhang sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Balen. Halos maalog ang utak nito sa lakas ng pagtama noon. Ngayon, sayong-sayo na si Gino. Magpakasaya kayo. Dahil hindi nyo na kailangang itago o sabihin pa sa iba na magpinsan kayo. Nanginginig sa galit si Valen. Aamba sana ito upang gumanti ng sampal, pero naunahan niya ulit. Sa kabilang pisngi naman ngayon at mas malakas pa ang tama nun kaysa kanina. Napaurong ito ng ilang hakbang dahil sa lakas ng puwersa ng pagsampal niya rito. Si Gino naman nanatiling nakatayo lang at walang imik. Nasa likuran lang ni Sunset si Killian. Tahimik na naghihintay at nagbabantay lamang sa lahat ng nangyayari. Itong tandaan mo, isa kang makating kabit. Pero salamat dahil kung hindi mo siya inagaw, hindi ako magigising sa bangungot, Balen. Mag-enjoy kayo sa buhay nyo. Dahil ako, hindi ako nagsisisi na si Killian ang lalaking pinili ko. Hindi totoo yan. Alam ko palabas lang lahat to. Sunset, babalik ka pa rin sa akin dahil alam ko mahal na mahal mo ako. Patay na patay ka sa akin at alam na alam ko yun. Babalik ka pa rin sa akin at sigurado ko dun. Sa akin ka pa rin uuwi. Di mo kilala ang lalaking yan, Sunset. Pinsan ko yan kaya alam ko ang pagkatao niyan. Sigaw ni Gino. Binalingan naman niya si Killian. Nagkibit lang ito ng balikat na parang walang halaga sa kanya ang sinasabi ng lalaki. Mas gugustuhin ko pang makasama ang pinsan mo, Gino. Kaysa sa'yo na mas masahol pa sa aso. Babalik ka rin sa akin. Hindi niya na ito pinansin. Sa halip, lumapit siya sa sasakyan kung saan naghihintay si Killian. Binuksan ng lalaki ang pintuan para sa kanya. Pero nagulat si Sunset nang bigla itong yumuko ng bahagya at inunat ang braso palapit sa kanya. Naamoy niya ang mabango at nakakalasing nitong hininga. Dahil nasa mismong harapan niyang mukha ni Killian habang inaabot nito ang isang bagay sa kaliwang gilid niya. Napalunok si Sunset ng seryoso nang mataman itong tumingin sa kanyang mga mata. Mas lalo pa siyang nagulat nang may tumunog at nang tingnan niya ay seatbelt pala niyang kinabit nito ng maingat at dahan-dahan. Ngunit nanlaki ang mata ni Sunset nang bago pa man ito umatras at ilabas ang kalahati ng katawan nito mula sa sasakyan. Pinasadahan muna siya nito ng isang mainit at malalim na halik sa labi. Sweet lips, and I can get enough of your lips, baby. Halos mapanganga siya sa paos at malamyos na bulong na iyon matapos siyang halikan ni Killian. Natigilan siya at hindi makagalaw sa sobrang gulat at bilis ng mga pangyayari. Hindi pa siya nakakahuma nang muling pumasada ito ng isa pang halik, pero mas madiin at mas matagal kaysa sa nauna. Ano ba, Killian? Mas gusto ko ang baby ang tawag mo sa akin. Matapos ng kasal. Di ba honeymoon ang kasunod? Walang honeymoon. Oh, munti ko nang makalimutan. Nauna na pala ang honeymoon natin, baby. Saan na nga yun? Sa guest room katabi ng kwarto ni Gino. Killian, tumigil ka. Ano nga ang sabi mo? Just do it, Killian. I want to feel it. Gusto kitang maramdaman. Just do it, please. Ewan ko sa'yo. At narinig niya na naman ang pagtawa nito kasabay ng pagbuhay ni Killian ng makina ng sasakyan. Hindi bumaba kaagad sa kotse si Sunset. Bumukas na ang pintuan ng sasakyan sa kanyang gilid. Pero ilang sandali nang lumipas, hindi pa rin siya gumagalaw at nanatiling nakaupo lang. Nasa Piero Sky Suite sila ngayon, isa sa pinaka-exclusive at pinakamagandang gusali sa Makati. 250 lamang ang unit sa buong gusali. At kilala ito sa pagkakaroon ng rooftop infinity heated pool na tanyag sa buong lungsod. Nasa gitna ito ng Fiero Village. Moderno ang disenyo, kumpleto sa lahat ng kailangan at kilala bilang isa sa pinakapribado at may pinakamataas na antas ng seguridad. Ilan lang talagang nakakakuha ng pagkakataong magkaroon ng unit dito dahil sa sobrang mahal ng presyo. Natigilan si Sunset habang nakatingin sa gusali. Hindi pa rin niya kasi alam kung ano ang buong pangalan ni Killian. Pero di bali na lang. Uuwi na rin naman siya agad pagkatapos nito dahil hindi naman talaga sila totoong mag-asawa. Palabas lang ang lahat ng nangyari kanina sa simbahan. Isa lamang ito ang kasunduan para mapahiya sina Gino at Valen. Pasensya ka na.
Biglang basag ni Kilian sa katahimikan habang binubuksan ito ang pintuan sa kanyang gilid. Hindi pa kasi tapos ang pinapagawa kong bahay sa Piero Village. Kaya pansamantala dito muna tayo sa kondo. Tinulungan siya ni Kilian na lumabas ng sasakyan. Ito na rin ang umalalay sa mahaba at mabigat niyang gown para makapaglakad siya ng maayos. Kung hindi kasi ito iaangat ni Kilian, siguradong matatagalan sila sa paglalakad, lalo na't napakahaba ng likurang bahagi ng suot niya. Sana pala simpleng gown na lang ang pinili niya. Dahil wala rin namang kwenta ang kagandahan nito dahil hindi naman siya naikasal sa taong mahal niya. Pero ayos lang naman. Ang mga magulang naman ni Gino ang gumastos. Kulang pa nga ang halagang 10 milyon ng gown na to para matumbasan ang lahat ng panloloko at sakit na ginawa ng anak nila sa kanya. Good afternoon, Sir Kilian. Pagdating nila sa entrance, sabay-sabay na yumuko at bumati ang 5 nakatayong gwardya sa entrada ng mataas na gusali. Pati ang mga reception attendant at mga empleyado nagbigay rin ng paggalang. Bawat masasalubong nilang staff ng eksklusibong gusaling iyon, yumuyuko at bumabati. Dahilan para medyo mailang at maasiwa si Sunset. Careful. Paalala ni Kilian nang pumasok sila sa loob ng malawak na elevator. Todo angat at ingat nito sa bawat hakbang niya habang bitbit ang dulo ng damit niya. Pagpasok at pagkalapat ng pinto, pinindot ni Kilian ang button ng pinakamataas na palapag ng gusali. Nagtaka man, hindi na siya nagtanong pa dahil masyadong okupado ang kanyang isip sa maraming bagay. Paano na siya ngayon? Saan na siya pupunta pagtapos na to? At anong isasagot niya sa mga magulang niya? Oras na tanungin siya tungkol kay Kilian. Hindi nila napaghandaan ang mga bagay na yon. Napukaw lang ang malalim na pag-iisip ni Sunset nang bumukas muli ang pintuan ng elevator. Doon niya nakita ang ayos ng magarbong executive suite na nakapwesto sa pinakamataas na bahagi ng Piero Sky Suite. Napakalawak ng espasyo. Mula sa paglabas pa lang ng elevator, ramdam na ang karangyaan. Mataas ang kisame na puno ng magandang ilaw at disenyo. Ang sahig ay gawa sa makintab at mamahaling kahoy na kumikinang tuwing nasisinaga ng liwanag. Ang dingding ay halos salamin na lahat. Kaya kitang-kita mula rito ang buong tanawin ng buong Makati. Gusto mo bang magpalit ng damit? Wala akong damit pambabae dito. Pero you can borrow my shirt. Ibibili na lang kita ng damit mamaya. I know you're tired. Kilian, alam mo naman siguro kung anong totoong nangyari sa atin nung nakaraang buwan. Di ba? Oo naman. Simple nitong sagot. Basta-basta na lang din itong naghubad ng pang-itaas na kasuotan kahit naroon at nakatingin siya. Bahagyang lumingon si Sunset at umiwas ng tingin pero hindi maiwasang mapasilip sa hubog ng katawan nito. Matigas, puno ng ugat at hinulma sa perpektong hugis. Ang kasal natin ay isang... Sinundan niya ito ng tingin habang buhat-buhat ang mabigat na laylayan ng gown niya. Imbis na sa walk-in closet ito papunta, lumipat ito sa drawer sa gilid ng king-size na kama. Napakaganda't napakalinis at talagang lalaking-lalaki ang ayos ng buong kwarto. Wala pa itong suot na pang-itaas nang muling lumapit sa kanya na nakatayo lang sa harap ng pinto. Heto. Sabay abot nito sa kanya ng isang papel. Natigilan siya ng mabasang nakasulat sa ibabaw ng papel. Marriage contract. Napanganga si Sunset at napatingala sa lalaki. Basahin mo muna bago ka magdesisyon. Alam ko ang ugali ni Gino. Sa oras na malaman niya na hindi talaga tayo kasal at palabas lang ang lahat, hindi ka niya tatantanan hanggat hindi ka niya nababawi. Kaya sign it. Huwag kang mag-alala. Nasa kontrata ang lahat. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo habang nasa ilalim ng pangalan ko. Except letting anyone else touch you, Sunset. Because I don't share my food with anyone else, baby. Napalunok si Sunset sa bigat at seryosong tinig ni Kilian. Natigilan si Sunset habang hawak ang papel ng marriage contract. Nilingon niya si Kilian na nasa bandang kusina. Nakabihis na rin siya habang nakasalampak sa malambot na sofa. Hawak pa rin niya ang kontrata na ibinigay ng lalaki. May hawak siyang ballpen. Pinaikot-ikot iyon sa pagitan ng kanyang mga daliri habang binabasa ng mabuti ang bawat nakasulat na patakaran na ginawa nito. Nasaan ang rule number 5 at 6?
Medyo malakas ang boses niya dahil sa agwat ng kanilang pagitan. Nasa harap lang ito ng kalan at abala sa pagluluto. Nagugutom tuloy siya sa bangoy at amoy ng ginigisa nito. Wala itong suot na pang-itaas at naka-summer short lamang. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan ni Killian mula sa likuran nito. Napakagwapo talaga, hindi niya maiwasang isipin. You can make your own rules sa blank 5 dyan at yung 6 ay sa akin. Sagot nito nang hindi man lang lumilingon. Napaisip si Sunset. Lahat naman ay nasabi na't nilinaw na ni Killian. At saka pagkalipas ng 6 na buwan, matatapos din naman ang kontrata at babalik sila sa dati. Matagal pa siyang nag-isip bago dahan-dahang nagsulat sa bakanting espasyo ng papel. Rule number 5. Everything is strictly just a contract. No love involved. Ngumiti siya matapos isulat. Okay na siguro yan, sabi niya sa sarili. Ayaw niya nang magmahal muli at lalong ayaw niya na ng isa pang salvarin. Agad niya iyong pinirmahan at hindi na hinintay pa na isulat ni Killian ang rule number 6. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at dinala ang kontrata papunta sa kusina kung saan naroon ang lalaki. Sa sandaling yun, tapos na ring magluto si Killian. Lumapit si Sunset at sumilip sa nilalaman ng malalim at makintab na kawali. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Truffle pasta, try some. Alok nito sa kanya. Nag-aalangan siya. Umisi ito nang mapansin na parang nagdadalawang isip siya. Wala akong nilagay na gayuma dyan. Bakit pa? Kung kaya naman kitang paibigin nang hindi ako gumagamit ng kung anong kulam. Tsaka ito tumawa ng mahina. Pilit niyang ibinuka ang bibig niya at marahan siyang sinubuan ni Killian. Nakatitig lang si Killian sa kanyang mga mata habang inunguya niya iyon ng dahan-dahan. Wait, I forgot one important ingredient. Napatigil siya sa pagnguya nang bigla nitong hinapit ang kanyang bewang palapit sa katawan nito at siniili siya ng mainit at mapusok na halik sa nakabuka niyang labi. Ngayon sabihin mo na sa akin kung anong lasa. Bulong nito nang malapit sa kanyang tenga matapos itong kumawala sa halik. Para siyang nanuno sa punso sa sandaling yun. Nanginginig ang mga tuhod at hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Tinanong siya ni Killian kung gusto niya bang umalis para sa kanilang honeymoon. Pero umiling lang si Sunset. Mas gusto na lang niyang manatili sa kondo at magmukmuk ng 1 buong linggo. May leave of absence siya sa kumpanya ng kanyang ama na tumagal ng 7 araw. Kaya hindi muna siya papasok sa trabaho sa buong linggo. Ayaw din niyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Halos maya't maya silang tumatawag pero mas minabuti niyang patayin muna ang kanyang cellphone para makapagpahinga at makalimot kahit saglit lamang. Ayaw muna niyang makipag-usap sa kahit sino. Ang gusto lang niyang gawin ngayon ay ang matulog. Matulog ng mahaba, kumain ng marami at ilubog ang sarili sa katahimikan. Wala ngayon si Killian. Sabi nito may inaasikaso sa trabaho. Dahil mag-asawa naman sila sa loob ng 6 na buwan, ayos lang naman siguro na pakailaman niya ang kusina nito. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano talaga ang trabaho ni Killian. Mag-asawa nga sila sa papel pero wala siyang alam kahit kaunti tungkol sa lalaki. Isa lang ang alam niya. Pinsan ito ng kanyang ex-boyfriend. Pagdating sa kusina, parang natenga ang kanyang utak. Oo nga pala, hindi pala siya marunong magluto. Nasanay kasi siya na laging may kasambahay na gumagawa ng lahat. Ni kahit magsaing ng kanin o magprito lang ng simpleng itlog, hindi niya kayang gawin. Maraming nakaimbak sa mga kabinet. Kompleto ang gulay sa lagayan. May mga delata, karne, manok, isda at iba pa. Ang problema lang, hindi niya kayang magluto. Mag-aalas 10 na ng umaga. Kumain na siya kanina pero pakiramdam niya, gutom na gutom ulit siya. May gusto siyang kainin pero hindi niya naman malaman kung ano yun. Katatapos lang din niyang sumuka at medyo nahihilo. Pero kahit nararamdaman niya ang mga ito, hindi niya ipinaalam kay Killian. Hindi naman kasi obligasyon ng lalaki na siya alagaan at ayaw niyang masanay na nagpapaalaga rito. Natatakot siyang baka mahirapan siyang kumalas sa lalaki kapag matapos na ang 6 na buwan. Hanggat maaari, hindi siya makikipaglapit dito. Titira lang siya dito ng 6 na buwan.
At matapos nun, babalik na siya sa dati. Sa huli ay nag-order na lang siya ng pagkain. Habang naghihintay, binuksan niya ang flat screen TV sa sala at sumalampak sa malambot na sofa. Dala ang unan at makapal na kumot. Pagbukas niya ng telebisyon, tsaka pa lang niya napansin na palabas pala ang isang sikat na programa kung saan inanyayahan ng mga kilalang tao. At doon, nakita niya ang pamilyar na muka. Sir Gino, alam ng lahat ng nangyari sa kasal niyo nung nakaraang linggo. Alam din namin ang nangyari sa kumpanya niyo at ang matinding pagbaba ng sales nito. Pero nais naming itanong, sa kabila ng lahat ng yun, may pag-asa pa ba na magbalikan kayo ni Miss Sunset Baldomero? Maraming nagsasabing tapos na ang lahat at may iba na siyang kasama. Pero ano po ang masasabi ninyo? Tahimik ang buong paligid habang hinihintay ang isasagot nito. Kahit si Sunset, napapikit ng bahagya. Kinakabahan sa sasabihin ng dating kasintahan. Dahan-dahang umiti si Gino. Isang ngiting akala mo, hawak pa rin ito ang lahat ng baraha. Yes, sigurado ako. Oo, may pag-asa pa. Napabuntong hininga ang host at ang mga manonood sa paligid. Napakuyom ang kamao ni Sunset. Bigla niyang pinatay ang telebisyon at ibinato ang remote control sa ibabaw ng mesa. Nanggigigil siya sa inis. Kung pwede lang manakit, baka nasampal at nasapak niya na si Gino. Ngunit maya-maya pa, biglang humilab ng matindi ang tiyan niya. Napahawak siya sa kanyang puson habang namimilipit. Nahulog siya mula sa sofa at napaluhod na lamang sa malamig na sahig. Kilian! Sigaw niya dahil sa tindi ng pakiramdam. Bumukas ang pintuan ng padabog at ang unang muka na nakita niya ay ang muka ni Kilian na puno ng gulat. Hinulog nito ang malaking paper bag na dala at dumamay sa kanya. Baby, anong nangyayari sa'yo? You're bleeding. Gulat na sabi nito habang nakatingin sa ibaba niya. Hindi niya alam kung bakit siya dinudugo. Takot na takot siya pero hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Huwag mong pilipitin ang tiyan mo. Calm down baby, okay? Mahigpit siyang kumapit sa leeg nito ng marahan at maingat siya nitong binuhat. I think you're pregnant. At doon siya natameme at parang tumigil ang kanyang mundo. Buntis? No, hindi pwede, Kilian. Stop talking. Huwag ka muna magsalita. Ilalabas na kita. Dadalhin kita sa hospital. Ayokong mabuntis, Kilian. Ayoko. We're not sure yet. Pero paano? Paano kung totoo? Bubuhayin mo ang bata. That's the best way, Sunset. Hindi pwede. Yes, you are. At hindi pwedeng hindi mo buhayin ang anak ko, Sunset. Dahil oras na mahulog yan, bubuntisin pa rin kita ng paulit-ulit. Mamili ka. Buntis ka ngayon o bubuntisin ulit kita oras na mula ang baby dyan sa sinapupunan mo. Don't try me, baby. Dahil kayang-kaya kong buntisin ka. Anytime at kahit kailan ko gusto. Napalunok siya sa seryosong titig at boses na iyon. Humawak ka sa leg ko. Sabing humawak eh. Huwag ka na makulit. Napilitan na lang talaga siya. Pagpasok niya ng backseat, marahan siyang ibinaba ni Kilian sa upuan. Let me see. Yung ano? Yung dugo, baby, open wide. Nababaliw ka na ba? I am a doctor, kaya wag mo kong sigawan. Baka mapasama ka sa akin, baby. Kailangan niyang tingnan at suriin si Sunset dahil ito ang tanging paraan para malaman niyang tunay nitong kalagayan. Bilang doktor, alam ni Kilian na ang pagdurugo at matinding sakit sa puson ay seryosong sinyales. Hindi ito ginagawa ni Kilian dahil lang gusto niya, kundi dahil kailangan niyang makita kung gaano kalakas ang daloy ng dugo upang magawa niya ng paraan bago pa mahuli lahat. Kitang-kita ni Kilian ang pagdaloy ng dugo at mas lalong kumunot ang noo nito. Mabilis pa sa kidlat ang naging kilos nito. Iniwan muna nito ng saglit si Sunset at kumuha mula sa kanyang bag na laging dala niya. Naroon lang iyon sa katabing upuan sa driver's seat. Mayroon ito mga gamit na pang-emergency at gamot na lagi niyang dala-dala. Kumuha ito ng malinis at makapal na bulak. Tsaka mabilis na naglabas ng inihandang gamot na pangpatigil ng daloy ng dugo. Gamot na alam niyang ligtas at epektibo, lalo na sa ganitong sitwasyon. Huwag kang gagalaw, baby. Huwag kang magpapanik.
Hayaan mo lang ako. Kumalma ka lang, baby. Utos nito ng seryoso at mahinahon. Habang mabilis, ngunit maingat na ibinabalot at ipinapatong ang malinis na bulak sa bahaging dinudugo. Kasabay nun, inalalayan nito si Sunset na ihiga ng patagilid. Everything will be alright. Pagtiwala ka lang sa akin, baby. Nang medyo humupa ang takot at sakit na nararamdaman ni Sunset, doon palang umusad ang sasakyan ni Killian. Panay ang lingon nito sa kanya. Mabilis ang pagpapatakbo ni Killian at halos hindi ito humihinga sa sobrang pagmamadali patungo sa pinakamalapit na hospital. Ilang minuto lang, nakita na nila ang matayog na gusali ng Makati Medical Center. Isa ito sa pinakamalaki, pinakasikat at pinakakumpletong hospital sa buong lungsod. Kilala sa makabagong kagamitan at mga kilalang doktor. Pagkahinto pa lang ng sasakyan ay nakabukas na ang pinto sa kanyang gilid. Nakatayo na roon ng ilang nurse na dala-dala ang stretcher. Alam na nila kung sino ang dadalhin at alam nila kung sino ang kasama nito. Habang nasa daan kasi, tumawag na kaagad si Killian at bilang isa rin sa mga kilalang doktor at may-ari ng bahagi ng hospital na ito, walang sino man na makakahadlang kay Killian Piero. Dinala siya sa ER. Maraming tao ang gumalaw sa paligid. Nagmamadali pero maayos at organisado. Check her vital signs, blood pressure, heart rate, oxygen. Iset up ang IV fluids. Saline lang muna at ipatawag mo agad si Dr. Morales. Sabihin mo akong nagpapatawag. Mariing utos nito sa isang nurse na agad namang tumakbo para sumunod. Lumapit ulit ito sa kanya, yumukot hinaplos ang pisngi niyang puno ng pawis at luha. Shh! I'm here, baby. Huwag ka na umiyak. Dumating na ang doktor na kanyang ipinatawag. Pagkakita pa lang kay Killian, yumuko na ito bilang paggalang. Dr. Piero, ano pong kondisyon ng pasyente? Buntis siya. Nasa 6 na linggo pa lamang. May matinding pagdurugot pananakit ng puson kanina. Napigil ko na ang daloy, pero kailangan natin ng ultrasound agad. Gusto kong makita kung nandyan pa ba ang fetus, kung nasa tamang pwesto pa ba at kung bakit siya dinudugo. Binalik ni Killian ang tingin sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya ng mas mahigpit. Huwag ka nang umiyak, please. Sunod-sunod nitong pinahid ang luha sa mata niya. Napaiyak pa nga si Sunset, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa dami ng nararamdaman niya. Killian, shh! Huwag kang magsalita. Magpahinga ka lang, baby. Ako nang bahala sa lahat. Dr. Piero, nandito na po ang lahat ng kailangan. Magalang na sabi ng doktor habang itinuturo ang makinang pang-ultrasound. Ikaw na lang mauna, pero ako ang gagawa ng pagsusuri. Wika ni Killian habang inaayos ang mga gloves sa kamay niya. Transvaginal lang gagamitin. 6 na linggo pa lang ang tiyan ng pasyente, sabi mo Mr. Piero. Masyado pang maliit para makita sa tiyan lang, sabi ni Doc Morales. I know how to do it, Dr. Morales. Ako nang gagawa. Nang makaalis si Dr. Morales at ang ibang tauhan, naiwan silang dalawa sa loob ng silid. Isinara ni Killian ang pinto at muling lumapit sa kanya. Huwag kang kikilos, baby. Di ba dapat yung ubigay ni ang... Ako lang ang pwedeng humawak sa'yo. Ako lang ang pwedeng makakita niyan. Bulong nito habang inaayos ang pwesto ng higaan. Maya-maya, dahan-dahang lumuwag ang mukha nito. Ang mga matang puno ng kaba kanina, napalitan ng ginhawa at matinding damdamin. Nasa labas sa mga magulang mo, baby. Paalisin mo, ayoko silang kausapin ngayon. Mahinang tugon ni Sunset. Bumuntong hininga si Killian at kaagad na tumalikod. Hindi pa siya pwedeng umuwi dahil hindi pa natatapos ang mga isinagawang pagsusuri sa kanya. Kailangan nilang manatili rito ng 1 araw para masigurong maayos nga talaga ang dinadala niyang sanggol. Hindi nga niya alam kung anong mangyayari. Buntis siya. Paano nang 6 na buwang kontrata nila ni Killian? Hindi pwedeng maging ganito. Hindi siya pwedeng mabuntis. Paano nangyari yun? 1 beses lang naman. Bakit nabuntis na siya kaagad? Halos sa bunutan ni Sunset ang sarili niyang buhok sa sobrang inis. Hindi niya ito naisip. Hindi talaga sumagi sa isip niya na mangyayari ang ganitong bagay. Bumuntong hininga siya at saktong bumukas ang pintuan.
She's our daughter. Bakit ayaw mo kaming papasukin? Ang galit na mukha ng kanyang ama ang tumambad sa kanya. Habang si Killian, kalmado lang na nakasunod dito. Sa lakas ng pagtulak ng ama niya sa pinto, ay muntik pa itong madapa sa pagmamadali. Gulat na gulat si Sunset nang makita niyang kanyang daddy Jimmy at mami Rosie. Anak, anong nangyari sa'yo? Kung hindi ka pa nakita ni Gino sa labi ng hospital na isinusugod sa emergency kanina, hindi pa namin malalaman na nandito ka. What happened? Sunod-sunod na tanong ng kanyang mami. Mami, okay lang ako. Umalis na kayo. Ano? Umalis? Nakalimutan mo na ba na kami ang mga magulang mo? Nakalimutan mo na ba na pamilya mo kami, Sunset? Ano bang ginawa sa'yo ng lalaking to para ganyanin mo kami, ha? Ano bang pagbibrainwash ang ginawa niya sa'yo para maging ganito ka sa amin ng mami mo? Umalingaw-ngaw ang boses ng ama niya sa buong silid. Stop shouting at her. Seryosong saad ni Killian. At sino ka para utusan kami? Wala kang karapatan. Asawa ko po siya, Dad. Kaya lahat ng karapatan ni nasa kanya. At pwede ba? Umalis na po kayo. Shh, stop talking, baby. Makakasama sa'yo yan. Baka mabinat ka. Bulong nito sa paos na tinig. Napalunok si Sunset nang maramdaman niya ang mainit na hininga nito na dumampi sa balat niya. At mga magulang mo kami, Sunset. Sigaw ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at itinuon ng tingin sa kanila. Umalis na kayo, Mami, Daddy. Hayaan niyo na ako. Kung noon kayo ang sinusunod ko, not this time. Dahil lahat ng gusto ninyo para sa akin ay puro palpak. Kaya please, umalis na kayo. Bakit? Dahil nilaso na ng lalaking ito ang utak mo? This is your fault. Singhal nito at biglang inambahan ng malakas na suntok ang pisngi ni Killian. Pero ni hindi man lang iyon nakapagpatinag o nakapagpagalaw kahit kaunti sa katawan ng lalaki. Jimmy, tama na! Pigil ng ina niya sa asawa. Hindi nakapagsalita si Sunset sa sobrang gulat. Pero nang makahuma, mabilis siyang gumalaw sa kama at umupo ng maayos. Nakaalalay agad sa kanya si Killian habang nakikita niyang namumula na ang bahagi ng pisngi nito na tinamaan ng suntok. Masaya na kayo? Ano bang pagiging magulang para sa inyo, Daddy? Ano bang ibig sabihin ng magulang para sa inyo? Ang ipamigay niyo ko sa lalaking sabi niyo, isang mapagkakatiwalaan at mabuting lalaki? Ano bang pagiging magulang para sa inyo, Dad? Bakit hindi niyo na lang ako hayaan? Hayaan sa kung anong gusto ko. Sa gusto kong asawa, sa gusto kong lalaki, at sa gusto kong maging ama ng anak ko. Sinisigawan mo na ako. Jimmy, tama na. Pigil muli ng kanyang ina. Alam ko, hindi mo totoong asawa ang lalaking yan. At sino ba yan, ha? Kasing yaman ba yan ni Gino? Mayaman ba katulad ng iniwan mong lalaki? Alam ko, Sunset, hindi mo talaga mahal yan. Ginagawa mo lang to para gumanti kay Gino. Si Killian, siya ang asawa ko at mas mahal ko pa siya kesa sa inyo. Dahil siya, inaalagaan niya ako. Hindi niya ako pinapabayaan. Eh kayo, pera, negosyo at reputasyon ang tanging nais niyo sa buhay. Hindi niyo man lang inisip ang kapakanan ng anak niyo. Kahit na sinabi ko na sa inyo kung anong klaseng lalaki si Gino, hindi niyo ako pinaniniwalaan. Kaya kung may mas mahal ako at kung papipiliin ako, Daddy, Mommy, si Killian ang pipiliin ko. Dahil mahal ko siya. Not because he is my husband, kundi mahal ko siya. Titig na titig si Sunset sa ama niya na puno ng paninindigan. Walang yakang bata ka. Subukan yung saktan siya. Isang banta na nagpadaloy ng kaba at takot sa puso ni Sunset. Tara na Jimmy, tama na. Hiyaw ng mami niya habang umiiyak. Napilitan silang lumabas ng silid. Paglapat ng pinto, doon lang siya dahan-dahang ibinalik ang tingin kay Killian at nakita niyang titig na titig din ito sa kanya. Anong sabi mo? Mahal mo ko? Nasabi ko lang yun kasi… And I love you too, baby. Hindi nang gusto kong sabihin. Pero tumawa lang ito. Matapos ang sandaling yon, lumabas lang sandali si Killian para ibili siya ng makakain. Nagugutom na siya at gusto niya ng Shakey's Pizza. Pero kakaalis lang ni Killian, nagulat si Sunset nang bumukas ulit ang pinto. Akala niya may nakalimutan ito, pero gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang pumasok. Si Gino. Marahan ng bawat paghakbang nito.
Pero parang binabalot siya ng matinding kaba dahil sa uri ng titig na ipinupukol nito sa kanya. Titig na puno ng galit at pagnanasa. Hello love, buntis ka pala. Anong ginagawa mo dito, Gino? Ano ba? Bitiwan mo ako. At ang sabi ng doktor mo, 6 na linggo na ang tiyan mo. Matagal mo na pala akong niloloko. Ang lakas at tapang ng boses nito na parang siya pang may karapatang magalit. Bakit? Masakit ba ha, Gino? Eh ikaw, ilang buwan mo na ba akong niloloko? Nagagalit ka pala kapag ikaw naman ang niloko? Bilib din ako sa lakas ng loob mong magalit sa akin. Nagagalit ka na ginawa ko kung anong ginawa mo? Ang kapal mo rin. Bawal na bang magpagalaw sa iba habang ikaw ay wantusawa sa pinsan mo kuno? Oo, nagpagamit ako, Gino. Ang saya pala. Kaya pala adik na adik at hindi ka makapaghintay na ikasal muna tayo bago mo kukunin. Dahil sobrang saya naman pala. Namumuti nga ang mata ko sa tuwing ginagawa namin yun ni Killian. Kitang-kita ni Sunset kung paano kumuyom ang kamao nito at umigting ang panga. Gustong-gusto niya ang bawat reaksyong nakikita mula rito. Masakit di ba, Gino? Masakit na nagpagamit ako sa iba habang ikaw pa rin ang lintik na boyfriend ko. Pero ito sasabihin ko sa iyong totoo. Alam mo ba na habang nagpapahinga kayo ni Valen ng sandaling yun sa silid mo, ay nagsisimula naman kami ni Killian sa kwartong katabi lang ng silid mo. Buti at hindi mo narinig ang mga pag-iingay ko. Enough! Ngumisi siya. Yun talaga ang gusto niyang makita. Ang magalit ito ng husto. Bakit? Ayaw mo bang malaman kung paano ko pinasaya ni Killian? Kung paano niya ako inangkin ng paulit-ulit, Gino? Gusto mo bang marinig kung anong tunog ng pag-iingay ko? Gusto mo bang pakinggan ha, Gino? Nanatili itong tahimik. Tumawa siya ng mas malakas pa. I said enough! Gino, ano ba? Lumapit ito ng mabilis at hinila siya ng malakas sa braso. Sa akin ka, Sunset. At walang ibang pwedeng kumuha sa'yo mula sa akin dahil akin ka lang. Sabing bitiwan mo ko, Gino. Hindi, akin ka lang. Pero pagbukas nito ng pinto, biglang tumigil sa pagsasalita si Gino. Ang galit sa mukha nito, napalitan ng takot nang maramdaman ito ang malamig at matigas na bagay na dumiin sa gitna ng kanyang noo. Pagtingin niya, ang malamig at walang emosyong titig ni Killian ang sumalubong sa kanila. Ang dulo ng hawak nitong baril ay nakadirect at nakadikit mismo sa noo ni Gino. Bitiwan mo ang asawa ko. Madiin mababa at puno ng galit na utos ni Killian. Get out, Gino. Huwag mong hintayin na makalimutan ko na anak ka ni Tita Beatrice. This is not yet over, Killian. Kukunin ko sa'yo si Sunset. Really? Ngumisi si Killian. Babalik ako at sisiguraduhin kong makukuha ko kung anong sakin, Killian. Kahit hanggang sa paglabas nito ng private hospital room ay patuloy ito sa pagbabanta at may kasabay pang mura. Paglapat ng pinto, lumapit kaagad si Killian sa kanya. Ayos ka lang ba? Pero hindi sa lalaki ang tingin niya, kundi doon sa pizza na hawak nito. Akin yan? Nakangiting anya rito. Napakurap-kurap pa si Killian na animoy nagtataka sa naging sagot niya. Kinuha niya ang box at hinayaang nakalugay ang dextrose sauce na natanggal sa lagayan. Sinundan kaagad siya ni Killian para maikabit agad yun. Ang sarap! Naanimoy walang nangyari bago lang. May ginawa pa bang iba sa'yo si Gino? Are you hurt? Sabay sipat nito sa pulsuhan niya. Namula iyon at kitang-kita dahil maputi siya pero hindi nawawaglit ang atensyon niya sa kinakain. Baby? Ni hindi siya sumasagot, nakailang tanong na si Killian. Hindi ka pa pwedeng kumain ng marami. Sabaw at prutas muna para masustansya. Natigilan si Sunset pero hindi siya nagpaawat. Baby, tama na yan. Isa lang. Stable ka na pero hindi ka pa pwedeng kumain ng matigas. Sasakit ang tiyan mo. Ayaw mo ba akong pakainin? Hindi naman sa ganun. Of course, gusto kong kumain ka pero... bakit kinukuha mo? Okay na rin naman ako, di ba? Hindi naman na masakit at saka gusto ko yan. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha. Okay, pero last na to, baby. Hindi pa man nakakatapos sa pagsasalita si Killian. Hinawakan kaagad ni Sunset ang kamay niya at kumagat sa hawak nitong pizza. Okay, baby. Sabi nito bago siyang umuya ng pagkain.
Doktor ka pala, no? Bukod sa pagiging doktor, ano pa ang trabaho mo sa France dati? Maya-maya ay tanong niya. Di mo na kailangan pang malaman. Magpahinga ka na lang. Magtatanong pa sana ulit siya nang tumunog ang cellphone ni Killian. You're not my girlfriend para sabihin kung anong dapat kong gawin, Samantha. Uuwi ako dyan sa Pilipinas. Oras na malaman ko na totoo ang sinasabi ni Gino, may kalalagyan ng babae mo. Enough! Hindi na kita girlfriend. Really? So ano palang nangyayari between us every time na bumibisita ka sa bahay ko, ha? Huwag mong sabihin sa akin na pinaglalaroan mo lang ako. You know me, at hindi ako pumapayag na maabuso. Tama na, Samantha. Alam mo kung anong nangyayari at patuloy mo pa rin. Hello, Samantha? This is Sunset, Killian's wife. Oo, totoo. May asawa na siya at ako ang asawa ng lalaking kausap mo. Biglang inagaw ni Sunset ang cellphone na hawak ni Killian. Gulat ang namutawi sa mukha nito nang makita kung sino ang gumawa nun. What the? Tsaka niya in-off yun. Hindi na hinintay pang makapagsalita ito. Tsaka niya tiningnan si Killian. Hinila niyang dextrose sa lagayan kaya nagdugo ang kanyang braso. Huwag mong sabihin na kagaya ka rin ni Gino na manluloko. Bitaw! Ngunit sa gulat ni Sunset nang buhatin siya nito pabalik sa kama. Bakit mo ginawa yun? Pare-pareho kayo, mga manluloko, mga paasa, mga sinungaling. Nagulat si Sunset nang supili ni Killian ng kanyang mga labi. Ilang segundo rin yun. At nang bumitaw ito, hinihingal na siya na animoy kinapos sa hangin. Nagsiselos ka ba? Umiwas siya ng tingin. Mukhang mali ata ang rule number 5 na ginawa mo, baby. Bulong nito habang inaayos nito ang kinalas na dextrose ni Sunset. Isang gabi lang si Sunset sa hospital. Lahat naman ng isinasagawang pagsusuri sa kanya ay malinaw at maayos. Kaya kinabukasan ay na-discharge din agad siya. Pero nagpaalala ng mabuti sa kanyang obigaini na mag-ingat at huwag munang magpagod. At dahil si Killian naman ang isa pang doktor na nakabantay sa kanya, hindi naman siya masyadong nababahala sa kanyang kalusugan. Isa pa, nagdadalawang isip pa talaga siya kung itutuloy ba niya ang pagbubuntis o hindi na. Dahil ang usapan nila at nakasaad sa kontrata ay 6 na buwan lang. Pagkatapos nun ay tapos na. Kaya bakit pa siya magpapatuloy kung maghihiwalay din naman sila ng landas pagkalipas ng itinakdang panahon? At higit sa lahat, hindi rin sinabi sa kanya ni Killian na may GF pala ito. Sa bagay, isa pa rin naman itong Salvarin. Isang Salvarin na likas na ang pagiging manlulokot mapagkunwari. Gaya na rin ng pinsan nitong si Gino. Kaya ano pa bang dapat niyang asahan? Siguro iniisip nito na hindi naman niya malalaman ang katotohanan. Kaya ganoon na lamang ang lakas ng loob nito. Gaya lang din ni Gino. Kaya nga pagka-uwi nila, si Sunset na ang kusang dumistahan siya at lumayo kay Killian. Naisip nga niyang umuwi na lang muna siguro sa sarili nilang mansyon, sa bahay mismo ng magulang niya, para makaiwas at makalayo kay Killian. Pero kapag ginawa niya yun, baka makahalata lang ang gago niyang ex at lalo pang lumakas ang loob ng lalaking lumapit at guluhin siya. Hindi na nahiya, wala na talagang hiya. Tila hindi niya yata tinatablan ng kahit ano. Kaya kong maglakad, huwag mo na akong alalayan. Matigas na tura ni Sunset, sabay tabig sa kamay ni Killian. Tuloy-tuloy lang siya hanggang sa makarating sa pintuan ng penthouse. Tahimik lang na sumunod si Killian at binuksan iyon gamit lamang ng daliri para sa fingerprint scanner. Tahimik ang buong paligid. Paglapat lang ng pinto ang tanging narinig. Dumiretso agad si Sunset sa sofa at umupo doon. Habang si Killian naman, tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto. Ilang minuto itong nanatili roon at paglabas, nakabihis na ito ng puting sandot summer short. Nagpanggap siyang nakatutok lang sa TV. Dahil nahuli niya itong sumulyap at nakasunod ang tingin sa bawat kilos niya. Diretso naman agad sa kusina si Killian. Sa bawat araw na lumilipas at kasama ni Sunset si Killian, pakiramdam niya isa siyang prinsesa dahil sa klase ng pag-aalaga nito sa kanya. Kulang na nga lang paliguan at bihisan siya nito. Sa tuwing ginagawa yun ni Killian, parang patuloy na lumiliit ang chance na kayanin niyang maghiwalay sila pagkatapos ng 6 na buwan. At ang kontrata, isa sa mga patakaran doon at siya mismong nagsulat ng everything is strictly just a contract. No love involved. Pero ano tong nangyayari sa kanya ngayon?
Nung mga unang linggo niya kasama si Killian sa penthouse, nakakaya pa niyang ipagmayabang sa sarili na hindi siya magkakagusto at mahuhulog dito. Pero matapos siyang ma-hospital nung nakaraang 2 linggo at si Killian na mismong nag-alaga sa kanya, parang simula nun gulong-gulo na siya, lalo na tuwing magbibiro ito. Napatingin si Sunset sa lalaking may kausap sa cellphone. Nakaupo ito sa isang upuan sa sala habang siya naman ay nasa mahabang sofa. Kunwari ay nakatingin sa telebisyon. Pagbaba ng tawag, tumayo si Killian. Itong mga nakaraang araw, hindi na ito halos nagsasalita. Magbihis ka't may pupuntahan tayo. Anito sa kanya. Nagulantang at napanganga si Sunset nang matanaw ang itim at puting modern style glass house. Sobrang laki nun at ang pool area ay nasa harapan mismo ng bahay. Sa'yo lang to? Sobrang laki naman para sa isang tao lang. Sa atin to. Ayaw mo ba akong makasama? Napakalambing pa rin ang boses nito. Napalunok si Sunset at bahagyang dumistansya. Hindi to pwedeng mangyari. Hindi siya pwedeng umasa ng ganito. Mr. Killian, magandang hapon po, sir. Zane, this is my wife, Sunset Piero. Magandang hapon po, Ma'am Sunset. Napakaganda po ninyo. Ngumiti ito at inilahad ang palad sa kanya. Hindi niya kinuha ang palad ng lalaki. Bagkos ay hinawakan niyang kamay ni Killian at hinila ito palayo ng bahagya sa kausap. Kaya napilitang nagbaba ng kamay si Zane. Can we... Ano yun, baby? Pwedeng umuwi na tayo matapos dito? Do you want cuddle again? Umiwas siya agad ng tingin dahil sa hiya. Okay, saglit lang naman to, baby. Uuwi tayo after this, okay? Ayaw mo ba sa bahay na to? Umiling siya. Gustong-gusto niya ito. Wala rin namang magagawa si Sunset. Sumama kasi siya kaya kailangan niya maghintay. Habang nasa labas ng glass house si Killian at ang engineer na si Zane, umakyat naman siya sa ikalawang palapag ng bahay. Napakaganda ng paligid. Well. Napatigil ang pag-iisip ni Sunset at maagap siyang lumingon sa likuran niya nang makarinig ng boses ng babae. Not bad. Maganda ka nga ayon sa sinabi ni Gino. Hindi na masama. Kaya pala halos lumuhod siya sa harapan ko't magmakaawa na tulungan ko lang daw siya. Samantha? Tama ka. Ako lang naman ang babaeng inagawan mo ng lalaki, Sunset Baldomero. Lumapit ito pero hindi siya gumalaw sa kinatatayuan niya. Paano ka nakapasok dito? Mukhang wala kang kaalam-alam babae at mukhang hindi mo rin kilala kung sino talagang lalaking inasawa mo. Sa bagay, bumukaka ka lang pala sa kanya na walang alam kahit ano. Desperada! Tumawa ito ng mapakla. Anong ibig mong sabihin? Kailan Piero is a mafia boss, a retired general and a surgeon. Umuwi lang siya dito sa Pilipinas para magbakasyon. Pero dahil sa'yo hindi na siya bumalik ng France. Dahil sa'yo hindi niya na ako pinansin. Dahil sa'yo nasira ang dapat sana'y mga plano ko para sa amin. Para sa kinabukasan namin. Natigilan siya. Dahan-dahan siyang umalis sa teres at agad na naglakad patungo sa pinto. Hindi niya alam lahat ng yun. Ang tanging alam lang niya, isa itong doktor. Dahil yun naman ang laging sinasabi sa kanya ni Killian. Buntis ka pa? Nagpabuntis ka pa? Napakalandi mo naman. Umamba ang palad nito at kitang-kita niya ang paghapit ng kamay na tatama sana ng malakas sa kanyang pisngi. Kaya maagap niyang itinaas ang palad para unahan ito at harangin. Gulat na gulat si Samantha sa ginawa niya. Napaatras ito ng bahagya. Huwag mo kong susubukan dahil hindi ako umuurong. Hindi ako umaatras, Samantha, at lalong hindi ako nagpapaapi. Kaya wag mong subukan ng pasensya ko. At kung inagaw ko man sa'yo si Killian, I'm sorry. Dahil wala naman kasi siyang sinabi sa akin na may ikaw. Wala siyang binanggit kahit unang letra ng pangalan mo. Tinalikuran niya ito. Kailangan niya nang makabalik sa baba. Hindi niya alam kung bakit nandito si Samantha. Pero mukhang ang sandaling ito, matagal na nitong plano. Wag mo kong talikuran! Tsaka nito maagap na inagaw ang mahaba at itim niyang buhok. Napabalik si Sunset pero hindi rin nagtagal ang pananabunot nito dahil sa bigat at bilis ng kamay niya. Pinilipit niyang pulso nitong nakahawak sa buhok niya matapos umikot paharap para makita ito ng maayos.
Napahiyaw sa sakit si Samantha. Itinulak din niya ito ng malakas kaya tumama ng malakas ang likod nito sa pader. Doon na mabilis na humakbang si Sunset sa unang baitang ng hagdan at binilisan niyang lakad. Walang yaka? Ngunit wala pa sa kalagitnaan si Sunset nang biglang may tumulak sa kanya mula sa likuran. Halos tumigil sa pag-inog ang mundo ng dalaga nang bigla siyang mawala ng balanse at mahulog pababa ng hagdan. Sunset! Nakita niyang hinabol siya at pilit hinuli ni Killian. Ngunit ilang beses pang nagpaikot at tumalsik ang katawan ni Sunset bago nito tuluyang mapigilan at masalo. Ang katawan ni Sunset ay animoy na lamog. Ang ulo't mga braso niya sobrang sakit, ngunit wala roon ang pinakamatinding sakit, kundi sa puso niya na parang hinahati sa gitna, na parang dahan-dahang tinutusok at sinasaksak ng paulit-ulit. Baby, answer me. Sunset! Alam niyang dinudugo siya dahil sa mainit na likidong tila bumubulwak at dumadaloy mula sa gitna ng kanyang hita. Stay with me, baby. Huwag kang pumikit. Huwag kang bibitaw. Narinig niya ang sigaw at pagkataranta ng lahat sa paligid, pero hindi na siya makagalaw. Inaantok siya. Faster, Zane! Narinig pa niya iyon habang dahan-dahang ipinipikit ang mabibigat niyang mga mata. Baby, please. Huwag kang pumikit. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. I love you, please. Nang dumating sila sa hospital, tila naging isang magulo at mabilis na eksena ang lahat. Bumababa pa lang ng sasakyan si Killian, sinalubong na siya ng mga nakaabang na nurse at doktor na agad na inalalayan at dinala si Sunset papasok. Ang mukha ni Killian walang anumang emosyon, ngunit kitang-kita sa bawat galaw niya ang matinding takot. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Sunset. Baby, gumising ka. Bulong nito na halos basag na ang boses. Halos sabayan ni Killian ang bawat pagtulak ng stretcher habang mabilis na tinatahak ng mga nurse ang papasok sa ER. Matagal na naghintay sa labas si Killian. Mula sa labas ng pinto ay nakatayo siya. Matigas ang tindig pero ang mga palad nanginginig at puno ng pawis. Si Zane ang nasa tabi niya. Nang bumukas rin ang pinto at lumabas ang doktor, agad na humakbang palapit si Killian. Doc Piero, ginawa namin lahat ng makakaya namin. Agad naming inoperahan siya dahil sa malakas na tama at matinding pagdurugo. Pero sobrang lakas ng bagsak niya na naapektuhan ng husto ang kanyang matres at ang sanggol na dala niya. Sobrang lakas ng tama at hindi ito kinaya. Hindi ito kinaya ng sanggol. We couldn't save the baby. Parang gumuho ang buong mundo ni Killian. Napasandal siya sa pader, nawala ng lakas sa mga tuhod. Ang sanggol ay 2 buwan pa lang sa sinapupunan, kaya hindi pa ito malaki. Ang pagkawala ay sanhi ng matinding trauma at pinsala sa matres mula sa pagkatumba. Ang kanyang ibabang tiyan ay nakasalo ng sobrang lakas na puwersa na ang bahagi ng placenta ay napunit, na pumutol sa daloy ng dugo at life supply ng sanggol. Kinailangan po namin siyang operahan upang linisin at tanggalin ang lahat ng naiwan sa loob ng matres upang hindi magkaroon ng infeksyon at mas malalang sakit. Malala rin ang tama ng kanyang ulo't braso na nangangailangan ng tahi at gamutan. Pero ang pinakamabigat talaga ay ang nangyari sa kanyang sinapupunan. Matagumpay naman po ang operasyon at ligtas na ngayon ang buhay ni Sunset. Pero wala na po ang baby, Doc Piero. Napuno ng katahimikan ng paligid. Ang mga salitang yon ay parang mga patalim na paulit-ulit tumutusok sa puso ni Killian. Alam niyang mali lahat. Alam niyang kasalanan niya kung bakit nandoon sila at kung bakit nangyari ang lahat. Kung hindi niya dinala doon si Sunset, kung napigilan lang niya si Samantha, hindi iyon mangyayari. Pwede ko ba siyang makita? Ang tanging naisagot ni Killian. Pumasok siya sa loob ng silid. Mahina ang ilaw at tahimik. Nakatulog si Sunset, pagod na pagod at maputla ang balat na tila pinalipas ng dugo ang kulay nito. Lumapit ng dahan-dahan si Killian at hinawakan ng malamig nitong kamay. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Unang beses sa mahabang panahon na nakita ng kahit na sino, tumulo ang luha ni Killian Piero. I'm sorry, baby. Ako ang may kasalanan. Lahat ng to kasalanan ko. Hinayaan niyang matulog si Sunset habang bagsak ang balikat na naghihintay sa paggising ng kanyang asawa. Killian,
Mahina't garalgal na tawag ng kanyang asawa nang ito ay magising. Baby, nandito ko. Dahan-dahang inilipat ni Sunset ang tingin niya sa tiyan niya. Dama niya, alam niya. Ang katawan niya ay alam na alam kung ano ang nawala. Wala na. Wala na yung baby, di ba? Hindi sumagot si Kilian. Yumuko lang ito at idiniin ang noo sa kanilang magkahawak na kamay habang umiiyak ng tahimik. Wala na ang baby. Sa wakas ay nasabi rin ni Kilian. Sa lakas ng pagkahulog mo, hindi na kayanan ng katawan mo. Napahagulugol si Sunset. Dahil ba gusto ko siyang mawala, Kilian? Dahil ba ginusto ko mawala siya? Hindi, Kilian. Minahal ko siya. Nakita mo, di ba? Nakita mo eh. Nakita mo na mahal ko na siya. Mahal ko siya pero bakit? Ibalik mo siya, Kilian. Ibalik mo siya sa akin. Walang ibang nagawa si Kilian kundi ang yakapin ng mahigpit si Sunset. Mahal ko yung anak natin, Kilian. Please, ibalik mo siya sa akin. Ibalik mo ang baby natin. Ibalik mo ang anak natin. Ngayon lang nawala ng sasabihin si Kilian. Wala siyang magawa kung hindi ang yakapin si Sunset. Parang sa isang iglap, nabawasan ng kalahati ang buhay ni Sunset. Kahit nakauwi na siya, kahit okay na ang pisikal na kalagayan niya, yung sakit na nararamdaman ay nananatili pa rin at tila lalong lumalalim sa bawat araw. Yung pakiramdam na tuwing mag-isa siya, bigla na lang tutulo ang luha nang hindi niya napapansin. Yung kapag wala siyang kausap, matutulala na lang at maiiyak nang hindi niya alam kung bakit at saan nanggagaling ang hapdi. 1 linggo na ang lumipas at 1 linggo na rin na ganito ang kalagayan ni Sunset. Hindi na siya lumalabas ng kanyang silid at hindi na rin siya bumabalik sa penthouse ni Kilian. Para ano pa? At patuloy siyang manatili doon kung wala na rin naman ang dahilan kung bakit siya nandoon. Anak, hindi man lang siya lumingon sa ina nang pumasok sa kanyang silid. Kumain ka na. Mahina at puno ng pag-aalalang bulong ng kanyang ina. Hindi pa rin siya sumagot. Paano siya kakain? Wala siyang gana. Wala siyang lakas at wala siyang kahit kaunting sigla sa katawan. Parang pinatuyo ang lahat ng lakas at buhay sa kanyang pagkatao. Anak, baka mapano ka naman yan. Nag-aalala na ako sa'yo. Ang daddy mo gusto ka na niyang kausapin, kaso'y alam niyang nagluluksa ka pa. Patawad anak. Bahagya siyang lumingon. Umiiyak ang kanyang mami. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit pero wala siyang reaksyon. Hindi sorry ang kailangan niya, kundi ang anak niya. Yun lang ang gusto niya. Si Kilia na hindi niya na nakita. 3 sunod-sunod na araw na hindi na ito nagpapakita. Bakit pa, di ba? Wala naman silang dapat pang pag-usapan. May bisita ka anak. Maya-maya, kumalas ang mami niya sa pagkakayakap. Hindi siya umimik. Lumabas ito ng silid pero sumalubong naman agad ang taong hinding-hindi niya inaasahang makikita. Si Gino, biglang nabuhay at umalab ang galit na matagal niyang kinikimkim sa kanyang puso. Paglapat ng pinto at makitang wala na ang kanyang mami, hinarap niya ito ng may matalim na tingin. Masaya ka na? Masaya ka na ba? I'm sorry. I just love you, Sunset. Gusto kong bumalik ka sa akin, kaya ako kinausap at sinabi kay Samantha ang tungkol sa inyo ni Kilian. Sa tingin mo ba? Kung kakausapin at tulungan ka niya, babalik pa ako sa'yo? Gagalang ang babaeng gusto pang bumalik sa hayop, malandi makati at nakakadiring lalaki na kagaya mo. At kahit ikamatay ko pa, Gino, o kung papipiliin ako kung ikaw ba o kamatayan, mas mabuting mamatay na ako kaysa mapasayo ulit. Gulat na gulat ito sa kanyang sinabi. Hindi ito nakasagot at bahagyang humakbang palapit pero maagap niyang hinawakan at hinila palabas ang baril na kinuha niya sa penthouse ni Kilian. Hayop ka? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kasalanan mo kung bakit ito nangyari lahat, Gino. Kung hindi ka man luloko, hindi aabot sa ganito ang lahat. Sunset, I'm sorry. Ibaba mo yan. Gusto mo bang makulong? Oo, kahit dun na ako mabulok, Gino. Mapatay lang kita. Sunset, huwag mong gagawin yan. I'm sorry, love. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Isang salita mo pa. Ipuputok ko talaga sa ito. Sunset, anak. Anong nangyayari? Nakita niya ang kanyang mami at daddy na nasa pintuan nakakabukas lamang. Gulat na gulat sila at kaagad na binalot ng takot ang kanilang mga muka.
Wag anak, Sunset makinig ka. Wag mo tong gawin. Sigaw ng kanyang daddy. Kahit mapatay ko lang siya daddy, maiganti ko lang ang anak ko. Maiganti ko lang ang sanggol na walang kamuwang-muwang. Sanggol na idinamay niya sa kahayupan niya. Sanggol na sana, nabigyan ng buhay pero biglang nawala dahil sa kagaguhan niya. Anak, tama na. Umiiyak na pagmamakaawa ng kanyang ina. Bakit? Bakit niyo ginagawa to sa akin? Wag anak. Bigla niyang iniunat at itinuon sa sentido niya mismo ang dulo ng baril. Maging ang daddy niya, naluha na rin habang si Gino tulala sa kinatatayuan. Please, Sunset. Oo, hindi na kita guguluhin. Hindi na kita lalapitan. Hindi na, wag mo lang gawin to. Huli ka na, Gino. Ayoko na. Sunset. Halos sabay-sabay na sigaw ng lahat nang kalabitin ni Sunset ang gatilyo. Kasunod ng malakas na pagkatumba nito sa sahig dahil sa isang lalaking biglang dumagan sa kanyang ibabaw. Baby. Sunset. Itinaas ni Killian ang kanyang palad, senyales na tumigil na ang lahat ng nasa likuran niya, ang mga magulang ni Sunset at si Gino. Ngunit bago pa man matapos ang sasabihin niya, umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril at halos tumama yun mismo sa ulo ni Gino. Ilang pulgada na lang ang layo. Get out, bago ko pa makalimutan na pinsan kita at bago pa kita mapatay. Ang madiin at nakakakilabot na bantang yun ang tuluyang nagpaatras at nagpabalisa sa mga taong nasa loob ng silid. Tahimik na nagmamadaling lumabas lahat, takot na may sumunod pang mangyari. Doon lang din isinuksok ni Killian ang baril sa likuran niya. Ngayon lang siya nakabalik, 3 araw siyang nawala. Hindi dahil iniwan niya ito, kundi dahil kinailangan niyang bumalik sa France para sa isang bagay. Dumiretso siya kaagad dito mula sa paliparan. Wala pa siyang pahinga, walang tulog at pagod ang katawan. Ngunit habang papasok pa lang siya ng main door kanina, narinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril kasabay ng mga sigawan na nagpatakbo sa kanya papunta rito. I'm sorry baby, I'm sorry. Anas niya nang maramdaman niyang kumapit ito ng mahigpit sa leeg niya. Dahan-dahan niya itong itinayo at pinaupo sa kama. Nasa tapat lang si Killian ni Sunset habang patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Tila walang katapusan ng mga luhang umaagos mula sa mata nito. Gusto ko na ring mamatay. Bulong nito. Umupo si Killian sa tabi niya. Dahil doon, isinubsob na lang ni Sunset ang muka sa matipunong dibdib ng lalaki. Bakit ngayon ka lang? Akala ko iniwan mo na ako. How can I do that? Paano kita iiwan? Kaya ko ba yun? Kaya ko bang mabuhay nang wala ka? Hindi baby, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Dahil nasa iyo ang puso ko. I'm sorry Killian, wala na ang… Shh! Don't be please. Huwag mong isisi sa sarili mo. Hindi mo naman kasalanan. Hindi mo sinasadya, alam ko yun. Pero… Hindi niya na hinayaang makapagsalita pa o magdahilan man si Sunset. Inangkin niya agad ang labi ng babaeng tanging dahilan kung bakit siya nagbago, kung bakit niya itinigil ang lahat ng mapanganib na trabaho at gawain. Si Sunset ang kanyang liwanag, ang kanyang tahanan. Kung hindi siguro ito dumating sa buhay niya nung gabing yun, baka nasa France pa rin siya ngayon at nakikipagpatayan. Patuloy sa buhay na puno ng karahasan at gulo. Dahil kay Sunset, naranasan niyang maging masaya. Isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman. Dahil sa babaeng to, natuto siyang umibig, natutong kiligin, at natutong maging lalaki ulit ng sabay-sabay. Dahil sa kanya, handa siyang sumugal. Sumugal ulit dahil alam niyang ito ang kanyang buhay at ang kinabukasan. I love you baby. Bahagya siyang kumalas sa mapusok at malalim na halikang iyon para lamang huminga. Pero hindi sumagot si Sunset. Rule number 6. Oras na in love ako, hindi ko napipirmahan ng kontrata at wala na yung visa. Nagulat si Sunset. I know that you love me too baby. Sa mga titig mo't tibok ng puso mo alam ko. Wala nang naging kasunod ang mga salitang yun dahil si Sunset mismo ang tumakip sa labi niya gamit ang kanyang labi. At sa sandaling yun, mas tumindi pa lalo ang kanilang paghahalikan. Mahal na mahal kita, Sunset. Higit pa sa buhay ko. Higit pa sa lahat. Patawad dahil hindi kita naprotektahan. Patawad dahil nawala ang anak natin. Patawad sa lahat.
Pero wag na wag mong susubukang iwan ako dahil kung mawawala ka, kasunod kong mawawala ang sarili ko. Ikaw lang ang buhay ko. Pinuksan ni Sunset ang kanyang mata at tumitig sa mga mata ni Killian na puno ng luha at matinding damdamin. I love you. Bulong niya sa mahina at garalgal na tinig. Ngumiti si Killian. I know baby. At muling sinakop nito ang kanyang labi. Umalis na si Gino dahil alam nitong wala ng pag-asa. Habang papalayo sa mansyon si Gino, mahigpit na hawak niya ang kanyang cellphone habang tinatawagan si Samantha sa kabilang linya. Nais niyang tapusin ang lahat ng ito para matahimik na si Sunset. Patay na siya. Mami niya ito. Nanlaki ang mata ni Gino at napanganga sa gulat. Bakit po? Anong kinamatay tita? 6 na putok ng baril sa dibdib. 2 sa tuhod at 2 sa kamay. Nanlamig ang buong katawan ni Gino. Alam niya na kung sinong may gawa nun. Mabilis niyang ibinaba ang telepono at nagmamadaling umalis. Bukas na, Jimmy. Hayaan mo muna silang magkasarilinan. Sige, pero baka nagugutom na ang anak mo. Hindi pa siya kumakain. Ngumiti ng malungkot pero puno ng pag-unawa si Rosie. Hayaan mo, hindi yan pababayaan ng asawa niya. Kakain yan maya-maya matapos nila. Mahinahon niyang hinila ang kanyang asawa palayo mula sa pintuan ng silid ni Sunset. Mabuti na lang at soundproof ang mga pader kaya walang ibang nakakarinig sa lahat ng nangyayari sa loob. Sa ngayon, hahayaan muna ni Killian na umusad ang lahat ayon sa takbo ng panahon. Alam niyang sobrang sakit na mawalan ng anak at habang buhay na itong magiging sugat sa kanilang dalawa ni Sunset. Pero sisiguraduhin niya, hindi lang 1, 2 o 3 ang ipapalit niya, kundi kalahating dosena. Ang lahat ng mga plano niya para kay Sunset ay aayusin at tutuparin niya kapag panatag na ulit at maayos na ang puso nito. Sa ngayon, susunod muna siya at gagawin ang lahat ng nais at kailangan ng kanyang asawa.